dealing with disillusionment in faith. Ano ba yung disillusionment na yan? Ano? Pag-usapan natin. Anyway, ang atin pong susing talata ay Isaiah 55, 8 to 9. Ang sabi po, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Wow, mga kapatid, kung titingnan natin, ang talatang ito ay nagsasabi sa atin, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay hindi po natin pwedeng ipasok sa ating mga box. Ano ibig sabihin? We cannot control God. No? Hindi po natin pwedeng i-evaluate natin ang Panginoon tungkol sa kanyang kabutihan base sa atin pong mga sariling pag-iisip, mga kapatid. No? Kasi ang katotohanan po niyan, ang sabi ng Panginoon, for my thoughts ay higher than your thoughts, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga po, hindi rin po natin pwedeng sukatin ang Panginoon sa sarili natin pong mga pamamaraan. Sabi nga po, or nor your ways. Hindi po natin siya pwedeng sukatin sa ating mga sariling karanasan. Hindi po pwede yun. Kasi nga po, ang sabi ng Panginoon, sabi ng ating talata, ay ang kaisipan po ng Panginoon ay hindi po natin pag-iisip. Ang ating pag-iisip nandito lang, ang pag-iisip ng Panginoon ay walang kapantay. Ang ating mga daan, ibig sabihin yung ating mga pamamaraan ay ganun kaliit na po ang Panginoon ay ang buong sinukob ang kanyang mga daan. Ibig sabihin, ay napakarami niyang mga pamamaraan. Kaya nga po, di ba kapag may problema tayo, sinasabi ng madalas nating naririnig, okay, so God has 1,000 ways. Pero actually, mga kapatid, not only 1,000 ways. Yung God has 1,000 ways is just an expression of God's limitless ways to solve your problem, mga kapatid. Kaya nga po, ay kung pag-uusapan natin ang disillusionment, ano ba ito? Paano natin ito mai-connect doon sa tinatalakay nating talata, mga kapatid? What is disillusionment? Actually, mga kapatid, disillusionment means you are bummed out because you no longer believe in something. Ibig sabihin, dati, meron kang pinaniniwalaan, mga kapatid, na isang bagay. Pero dumating po sa punto na hindi ka na naniniwala. Kasi yung pinaniniwalaan mong bagay, mga kapatid, ay hindi naman pala katulad ng inaasahan mo. Para bagang mga kapatid, yung expectations versus reality. Nag-i-expect ka, let's say for example, ng magagandang mga bagay. Nung ikaw ay sumunod sa Panginoong Hesus, ini-expect mo, magiging maganda ang buhay ko, magiging maalwal ang buhay ko, magiging maayos ang lahat. Mga kapatid, pero nung sumunod ka na sa Panginoon, yung pinagkaloob ang buhay sa Kanya, hindi po nangyari yung inaasahan mo. So yan po yung tinatawag na expectations versus reality. At dahil nga po doon, na ika nga po dumating sa punto na napagod ka sa iyong disillusionment, nawalan ka na ngayon ng pananalig. Nawawalan ka na ng pananampalataya. Actually, disillusionment is when the hard truth of reality makes you lose faith in your dreams and ideals. Yun po yung mga kapatid. Sino po sa atin ang nakaranas ng ganyan, mga kapatid? Nagkaroon tayo ng mga disillusionment with God. Nagkaroon ng disillusionment sa ating mga sarili because we expected too much with ourselves. Pero mga kapatid, hindi po pala ganon. Nagkaroon tayo ng disillusionment with others. Dahil lang sa nag-i-expect tayo sa kanila ng higit
Pero in return, hindi ganon mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, yung disillusionment with God, disillusionment with ourselves, disillusionment with others can cause grief. Mga kapatid, nalulungkot at nadadalamhati tayo. Kaya nga po, when you get disillusion, you are able to celebrate or enjoy what God is doing in your life. Alam po ba natin yan mga kapatid? Na kapag tayo po ay nagkaroon na ng disillusionment, nagkaroon na tayo ng tinatawag dito bang yung nabigo ka na, kasi hindi nga po nangyari yung inaasahan mo. Ang nangyari sa atin ay hindi na po natin nasi-celebrate o nai-enjoy kung ano ang ginagawa sa ating buhay. Sapagkat ang nakikita natin ay sinasabi natin hindi naman totoo yan. At ang katotohanan po niyan mga kapatid, depression and self-pity are the result of not seeing God's bigger picture of reality. Kaya nga po, kasi nga, di ba katulad ng talata na binasa natin, sapagkat iniisip natin na ganito ang mangyayari sa ating buhay. Iniisip natin na yung mga pamamaraan natin ay yun po ang mangyayari. Pero hindi po. Kasi nga po, nilimitahan natin ang pag-iisip ng Panginoon, nilimitahan natin ang mga pamamaraan ng Panginoon. Kaya kapag merong nangyari na hindi po ayon sa atin pong mga kagustuhan, yun po yung disillusionment. Ay nauwi yan po sa depression and self-pity, mga kapatid. Sapagkat hindi natin nakikita yung mas malaking picture ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Alam niyo po ba na sa Biblia ay marami din pong nagkaroon ng disillusionment. The disciples had disillusionment with Jesus' timing, His words, and His ways. Alam niyo po mga kapatid, sa Luke chapter 7, magbabasa natin na while Jesus was walking by, ay meron pong funeral procession. Isang magulang, isang nanay po ay iyak ng iyak sapagkat ang kanyang nag-iisang anak ay namatay. Mga kapatid, ano ginawa ng ating Panginoon Hesus? Sa kanyang habag ay binuhay niya yung patay. No explanation. Walang explanation, basta binuhay niya. Pero in John chapter 11, mga kapatid, mababasa natin, nung si Lazarus ay nagkaroon ng karamdaman, at nakarating sa Panginoong Hesus na si Lazarus ay may sakit. Alam niyo po mga kapatid, sa halip na pumunta agad ang Panginoon doon, para dalawin si Lazarus at kung maaari ay kanyang pagagalingin, nag-antay pa siya ng 2 araw hanggang nabalitaan nilang patay na si Lazarus. Saka lang sila pumunta mga kapatid. Kaya hindi po maintindihan ng mga alagad, Panginoon, ano gagawin natin? Patay na si Lazarus. Pero ano po sabi ng Panginoon? Tayo na. At pagdating noon sa lugar mga kapatid, nakausap si Mary and si Martha, itong mga magkakapatid na ito ay nagkaroon din po ng tinatawag na disillusion with Jesus' timing, His words. Para bagang sinasabi ni Martha, Panginoon, bakit ngayon ka lang? Wala na si Lazarus, patay na. Si mga kapatid, maaari sinasabi nila, Panginoon, inaasahan ka namin nung siya'y may sakit pa. Bakit hindi ka dumating? Mga kapatid, pagkaganyan, di ba marami tayong mga tanong sa Panginoon. Dala po yun ng disillusionment natin. Panginoon, di ba meron kaming kahilingan? Panginoon, ito ang hinihiling ko. Panginoon, ang kailangan ko ng kagalingan. Panginoon, kailangan ko ng ganitong trabaho para magkaroon ako ng masayang, malaking income. Panginoon, ganito ang gusto ko. Panginoon, ganito ang gusto ko. Pero, bakit? Hindi ganon ang nangyari. That's disillusionment, mga kapatid. Si Martha at saka si Mary, at kahit ang mga alagad, nakaranas din po ng ganyan. Pero alam naman po natin, mga kapatid, yan po ay marami sa Biblia ang nakaranas sa mga ganyan. Sa Matthew chapter 8, mga kapatid, samantalang
ang mga alagad kasama pa ni Jesus ay naglalayag sa Sea of Galilee at nagkaroon po ng malakas na hangin, lumaki ang mga alon at lulubog na ang kanilang bangka. Problemado at takot na yung mga alagad. At madilim pati Tapos nung magliwanag ang kidlat, nakita nila ang Panginoon Jesus naroon tulog na tulog. Kaya nga po sabi sila, ano ba kung mamamatay na tayo dito? Ang kasama natin ay tulog na tulog, wala man lang concern sa atin. Kaya nga po ginising nila, di ba, Panginoon? Hindi mo ba alam na tayo lulubog na, mamamatay na? Well, mga kapatid, ganyan po yan. May mga pagkakataon na tayo po ay nagdi-disillusion with God's timing. Tinatanong natin yung timing ng Panginoon. Yung kanyang salita, totoo ba Panginoon ang inyong mga pangako? Yung kanyang mga pamamaraan, mga kapatid. Tinatanong natin yan. If so, kung ganyan po yung karanasan, hindi ka nag-iisa. You are in good company. The disciples, Elijah in a cave, mga kapatid, Job in suffering, napakarami mga kapatid. And there will be many times in your life where you can become disillusioned with God. At maaaring ngayon ay nakakaranas ka niyan. Marami kang tanong sa Panginoon at parang nawawalan ka na ng pagtitiwala sa Panginoon. So kaya nga po, how to deal with disillusionment, mga kapatid. Ilang bagay lang po ang nais ko pong banggitin. Una, rejoice. Despite your situation. Ang sabi po mga kapatid, in Romans 4:18, in hope against hope, he believed so that he might become a father of many nations according to what had been spoken. Sino ito? Si Abraham, mga kapatid, nanampalataya sa ating Panginoon. The Bible doesn't tell us to rejoice when everything is perfect and life is full of rainbows and butterflies. But ang sabi po, rejoice despite your situation. Kapag tayo dumarating doon sa disillusionment stage, mga kapatid, wala tayong ibang gagawin kundi patuloy pa rin magpuri sa Panginoon, patuloy pa rin umawit sa ating Panginoon, mga kapatid, despite your situation. Tumingin lagi sa maliwanag na bahagi ng ating buhay at hindi sa madilim, mga kapatid. And you know what, mga kapatid? When we worship God through the struggles, something beautiful happen. Amen? Kapag tayo ay sumamba sa Panginoon sa kabila ng ating pagpunyagi, isang magandang bagay ang mangyayari. Our focus shift from our circumstances which change the wind and to the unchanging rock-solid character of God. Kaya nga po, sa halip na i-focus natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa problema, i-focus natin ang ating mga sarili sa Panginoon, mga kapatid. Ang sabi nga po, focus on God, not on your problems, mga kapatid. Si Abraham, wala pong reason para ika nga po ay sabihin natin, magtiwala pa sa Panginoon. What I mean ay, marami pong dahilan si Abraham para hindi na magtiwala sa Panginoon. Bakit? Kasi ang pangako ng Panginoon sa kanya, di ba, nung tawagin siya mula sa Ur, gagawin siyang isang malaking bansa. Pero mga kapatid, 100 years old na siya, wala pa siyang anak. Si Sarah, mga kapatid, ay matagal ng tawag dito, menopause. Wala na silang anak, mga kapatid. He had a lot of reasons not to believe in God. Pero hindi po siya nag-focus sa kanyang problema. Nag-focus siya sa Panginoon. Ang sabi nga po ng Romans 4:3, for what does the scripture says? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Amen? Nagtiwala siya sa Panginoon, mga kapatid. Abraham knew who was God. Kilala niya ang Panginoon. Sa matagal niyang paglalakbay sa buhay, mga kapatid, napatunayan niya na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Although hindi pa dumarating yung anak, mga kapatid, na kanyang inaasahan, and yet he still believed in God. Kaya nga po, mga kapatid, nasabi sa atin, mag-focus tayo sa Panginoon.
Huwag tayong mag-focus sa ating problema kasi pag nag-focus kayo sa iyong problema, no, hindi mo masosolve yan mga kapatid. Walang solusyon yan. Kung ikaw ay mag-focus sa iyong problema, mag-focus ka sa Panginoon, mga kapatid. At doon makikita mo, no, kung anong gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. And then, nais ko pong tandaan natin mga kapatid, meron ba pagkakataon na mag-aantay tayo sa Panginoon sa kanyang tugod sa ating mga kahiling at panalangin? Tandaan natin that waiting isn't punishment, it's a preparation. No? Waiting is a time of preparation. Tandaan natin, no? Nearly every story of heroic faith, we see the scriptures, there is a period of waiting. Lagi pong merong paghihintay. Ano po? Sa mga Bible heroes, ano, sa Biblia, mababasa natin. No? At samantalang sila ay naghihintay, there is a shaping of character and some molding God must do before the mountaintop moments occur. So, ibig sabihin, bago ka dadali ng Panginoon sa isang tugatog ng tagumpay, meron pong gagawin sa iyo. No? Yung shaping the character, molding God, or molding you according to His plan, to His purpose, mga kapatid. Kaya nga po, waiting time is not a wasted time. Not even a punishment, mga kapatid. Gusto ko pong tandaan natin ito, mga kapatid. No? Na sa ating mga paghihintay sa Panginoon, meron po siyang ginagawa. Maaaring tayo wala tayong ginagawa sa paghihintay, but ang Panginoon merong ginagawa para sa iyo. At yun, mga kapatid, ay inihahanda ka. Inihahanda tayo. No? Para doon sa kanyang panukala, para sa kasagutan ng kahilingan ng kasagutan ng iyong kahilingan. Katulad halimbawa ni Sarah at saka ni Abraham, mga kapatid, matagal man sila nagantay, pero ang Panginoon araw-araw may ginagawa sa kanilang buhay. Tandaan natin, every chapter we walk through life is part of complete journey. Araw-araw ng ating pamumuhay, mga kapatid, ay bahagi po yan ng kabuuan ng ating paglalakbay. Hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang doon sa langit na bayan. Some take longer. No? Others have hard lessons. But they're all important to the person we're becoming. Maaring matagal ang ating pag-antay, maaring maiksi, maaring mahirap, maaring madali. Pero lahat po yun ay mahalagang bahagi para sa pagiging man tayo na ninanais ng Panginoon. Kaya nga po, may mga pagkakataon na nagra-rush tayo, di ba? We rush the process. Mga kapatid, tandaan natin, if we rush the process, we miss the work of God. No? Kaya hindi dapat natin minamadali. Mamimiss natin yung nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. We will miss what He is trying to teach us. Kaya nga po, ako lang personally, when I look back on our difficult season, mga kapatid, hindi ko may pagpapalit yun. You know why? I came to realize na sa mga paghihirap na naranasan, meron po palang mga ginagawa ang Panginoon. No, na-realize ko na meron pong mga ginawa ang Panginoon sa aking buhay. I believe, ganun din kayo. No? Kaya nga po, as I look back all the ways God provided, I am amazed. No? Ako po talaga yung namangha, mga kapatid. Kaya nga po, when we look to Him, instead of worrying about the next day and how was going to bring, everything else fell in place. No? Kaya, hindi madali, mga kapatid, hindi madali. Pero mga kapatid, habang araw-araw tayo ay nakatingin sa ating Panginoon at nakafocus sa Kanya, hindi sa ating sarili at hindi sa ating mga problema, mga kapatid, no, ay mas lalo tayong makikita o mamamangha sa ginawa ng Panginoon. Keep your eyes fixed on Jesus. Sapagkat kapag tayo nakatingin sa Panginoon, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, Jesus is right there with you. He is reaching out His hand. He is the solid rock na maasahan mo. Kaya nga, huwag kang titingin sa mga kapitbahay. Huwag kang titingin sa kanino man. Huwag mong ihahambing ang iyong sarili sa iba.
No, huwag mo ihahambing ang iyong kalagayan sa iba, mga kapatid. Ihambing mo ang sarili mo sa Panginoon. Tumingin ka sa Panginoon. Reach out and take His hand. Ask Him to provide you with the next step, mga kapatid. By then, no, as you rely on Him, He will show you the path, mga kapatid. At maalis tayo dun sa tinatawag nating disillusionment. Don't ask God why He's allowing something to happen. Ask Him what He wants you to learn and do it in the midst of it. So, sa pagtatapos mga kapatid, you don't need to know where you're going if you know God is leading. Amen? Yun ang mahalaga mga kapatid. Kung alam mo Panginoon na nangunguna sa iyo, ay wala ka nang dapat itanong. Panginoon, dapat ba to? Panginoon, dito ba tayo? Panginoon, as long as you know that God is guiding you, no, God is leading you, no, ay magkaroon ka ng kapayapaan. Sabi nga po sa awit mga kapatid, no, ay tayo patuloy na magtiwala sa Panginoon. Only trust Him, di ba? Ang sabi po, magtiwala lamang tayo sa Kanya. At yung atin pong expectation versus reality, no, or disillusionment, mawawala po yan. Bakit po? Sapagkat mauunawaan natin ng lubusan yung sinabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. So, sabi ng Panginoon, trust me. Sabi ng Panginoon sa iyo mga kapatid, sa mga oras na ito, trust me and I will not fail you. Just don't rush, no, the process. So you will not miss, no, what the Lord wants you to, no, behold.